Hi guys, good afternoon sa inyo and kumusta kayong lahat? Kumusta ang ating pagboto kahapon? So it made it well ba o successful ba ang pagboboto natin kahapon? Ako, oo, eto na siya. First time ko maging voter maging citizen ng Pilipinas. Thank you Lord. Isa na akong totoong Pilipino. Woo! And ah ngayon, pupunta naman tayo sa Halloween. So, malapit ng Halloween, dadalawin natin yung mga patay natin. So, happy Halloween to everybody out there and sana maging successful din ang pag pag-celebrate natin ng Halloween o ng araw ng mga kaluluwa ng ating mga patay. So ngayon, meron akong sasabihin sa inyo guys na makatutulong sa atin in everyday lives sa mga gagawin natin sa buhay natin. Kasi lahat to nararanasan natin. Problema, difficulties, challenges, mga pagsubok. So, tinatawag natin pag malaki-laki ito. Katulad nung COVID na nangyari sa ating coronavirus noong nakaraang taon, the crisis in our life. So, how to be victorious in times of crisis. Okay? So, meron na tayo agad, Word of God, sa problema na yan. So, eto na. 1 John 5, verse 4. Sabi rito, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Okay? So, Tagalogin natin. Okay. So, First John 5, so medyo nahihirapan ako kasi ready naman ako pero hindi maayos kasi wala akong mga ginagamit na materials. So, poor lang tayo for this thing. Okay? So, 1 John 5 verse 4, sabi rito, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Right, guys? So, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan o sa mga krisis na nangyayaring ito? Ang mga sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Hallelujah. Yun lamang ang nagtatagumpay. He who overcomes the world. So guys, kailangan kasi we are born of God, we are born again, tapos i-develop natin yung faith natin, ating faith life, of course for our salvation, of course for our healings, every day, tapos kailangan i-share natin yung faith natin, and magkakaroon tayo ng richness o wealth, financial freedom. And kailangan ready na tayo sa rapture na mangyayari o yung pagkuha sa atin ng Diyos. Pagdating niya sa second coming ng Diyos ng Panginoong Jesus sa mundo. So, ready na dapat tayo sa rapture. Okay? So, may babasahin ako sa inyo guys na Bible verse. Yon. So, meron ako share sa inyo guys, Bible verse from 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi rito, kung may crisis tayong kinakaharap guys, itong gawin natin. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Be humble, manalangin, pray, hanapin ako, seek me, seek God, at talikdan ang kanilang kasamaan, and magsisi sa kasamaang ginagawa nila. Diringgin ko sila, sabi ng Diyos, patatawarin ko sila, at etong pinakamaganda, ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Hallelujah, guys! Thank you, Lord! So, yun ang pangako ng Diyos sa mga anak niya. In times of problems, when problems occur in our lives. So, meron din akong babasahin sa inyo sa John 14,
Sa Juan 14 verses 1 to 3, sabi dito, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, sabi ni Jesus ng Panginoon. Sabi niya, bakit? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upay paghanda ko kayo ng matitirhan. Kung naroroon na ako at naipaghanda ko na kayo na matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. So, napakasarap, guys. Hallelujah. So, basahin naman natin ang Juan 3. John 3:3. Ano ang sinasabi ng Diyos sa ating mga anak ng Diyos, sa mga anak niya, sa verse na ito, sa Biblia? Sabi sa John 3, chapter 3, 5, 6, and 7, sabi rito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli, so we must be born again, para mapagtagumpayan natin ang mga problemang ito. Bakit kamo? Sabi dito sa Biblia, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli, o born again, ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ani ni Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig, sa bautismo, at sa Espiritu, sa Holy Spirit na dumarating sa atin pag nabautismohan na tayo, hindi siya paghaharian ng Diyos, malibang gawin niya ito. Dahil ang ipinanganak sa laman ay laman. Tulad natin, born of flesh tayo, nagawa tayo sa pagkakaroon ng mag-asawa and then nag-asawahan, tas yun, nabuo tayo, so nandun tayo, act of sex, so nagkaroon ng baby, ang mga magulang natin tayo, tas doon tayo lumabas. So ipinanganak tayo, ipinanganak sa laman ay laman, so tayo yun. At ang ipinanganak sa Espiritu, by the Holy Spirit, by the Spirit, sa pamamagitan ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kayo magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. So, kailangan pala mangyari sa atin yun, guys. We must be born again o ipanganak na muli. So, kailangan born again tayo para mapagtagumpayan natin lahat ng problema. Tapos, kailangan i-develop natin yung faith life natin. Kasi mababasa natin sa Hebrews 11:3, sabi rito, dahil sa pananalig sa Diyos, yun, by faith, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. So, espiritual ang lahat. So, kailangan nating ipanganak spiritually, okay? So, mababasa naman natin sa you can look it up on James 1:6-7, Santiago o James 1:6-7, sabi rito, subalit ang humihingi dapat manalig. So, ibig sabihin pala nito, magkaroon tayo ng faith life. Subalit ang humihingi dapat manalig, magkaroon ng faith, manalig. At huwag mag-alinlangan. Bakit daw, sabi ni God? Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. So, walang pananampalataya, guys. So, ganon. So, kailangan we must develop our faith for salvation sa pagkakaligtas natin sa araw-araw na nangyayari sa kasalanan sa mundong ito. And of course, for healings sa mga kagalingan. Okay? Makikita natin sa Matthew 4:4 ang ganito. Matthew 4:4. Sabi rito, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat,
Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Saan? Hindi lang sa pagkain. Saan? Kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So kung mananampalataya tayo sa salita ng Diyos, which nagbibigay sa atin ng buhay, sa kulad ng sinabi rito, hindi lang tayo sa pagkain nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito yung mga word of God na nakikita natin sa Bible. So, kung doon tayo mananampalataya, hindi tayo magugutom. Hindi tayo mapanghihinaan ng loob sa mga krisis, sa mga pagsubok na darating sa buhay natin. Okay, guys? So, we must be born of God. Born again. So, kailangan ipanganak tayong muli sa Espiritu, sa Diyos. Galing sa Diyos. Okay? Dapat ganon. So, parang may adaptation, may adoption na mangyayari. I-adopt tayo ni God. Gagawin niya tayong anak niya. Okay? Makikita natin sa Ephesians o Epeso chapter 5 verse 26 ang ganito. Sabi rito, upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. So, patapos ng bautismo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na natutunan natin sa Biblia, ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, tayo raw, na marilag, banal, walang batik, at walang anuman dungis o kulubot. So, kung ganun, makakatawag tayo ng Abba Father sa Diyos Ama at mapakikinggan niya ang mga panalangin natin tungkol sa mga problema natin sa buhay. Okay, guys? So, makikita rin natin sa John 6, John 6, verse 63, ang ganito. Sabi rito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, correct? Ang Holy Spirit. Hindi ito magagawa ng laman, ng flesh, ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. So, may kapangyarihan. John 8:32, mababasa naman natin ang ganito. Sabi rito sa John chapter 8, verse 32, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, correct guys, tunay nga kayo'y mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Thank you, Lord God. So, sinabi ko na sa inyo ang lahat ng katotohanan. Mababasa natin dito sa Word of God, sa Biblia. So, mawawalan tayo ng mga masasamang pakiramdam and masusolusyonan natin ang problema natin ng maayos. Okay? Malalaya tayo sa kalungkutan at sa pagkaroon ng kawalan ng pag-asa. Okay, guys? So, makikita rin natin sa 2 Corinthians 5:21 ang ganito. Sabi rito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya, yun, at mapabanal tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, namatay nga siya sa atin. So, part ng pagiging born again, ng pananampalataya sa Kanya, maniniwala tayo na siya ay magiging tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay at siya'y namatay sa atin para sa ating mga kasalanan. Para hindi tayo mapunta sa hell at maligtas tayo sa problema araw-araw, sa kasalanan araw-araw. So, yun nga, sabi rito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan. So, namatay siya, pinatay siya dahil sa atin, upang makipag-isa tayo sa Kanya.
at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya na siya'y namatay para sa atin. Okay guys, yun. Isaiah 53 verse 5 sabi rito, Isaiah 53 verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan ng Panginoong Hesus. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap galing sa mga sundalong Romano. So, nasa Isaiah pa lang o sa lumang tipan pa lang, malalaman na natin na foretold na ang mangyayari sa next generation o sa bagong tipan, yung pagdating ng Panginoong Jesus. So, ganun ka-importante guys ang nangyaring iyon sa history natin ng mankind. Mababasa rin natin or makikita natin sa 1 Peter 2 1 Peter 2 chapter 24 ang ganito. Sabi rito, sa kanyang pagkamatay sa krus ng ating Panginoong Hesus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan. Correct? Para iwan na natin sa pagsisisi natin at pagbabalik loob sa Kanya ang pagkakasala natin at mamuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. So kayo'y gumaling sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat. Hallelujah! Niniwala ako doon guys. Thank you Lord. So makikita rin natin sa 1 Corinthians, ito ang mga katotohanan guys, so paniwalaan natin, sampalatayanan natin ang salita ng Diyos. 1 Corinthians 8:9. Sa no. 3 John 2, sabi dito, ito na mga sinulat ni Pablo ang sinulat ni Juan sa iglesyang itinayo niya sa isang lugar to. Hindi sinabi rito na itinayo naman ni Juan sa ibang lugar sa Israel noong unang panahon. So sabi niya rito, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan, kapatiran to. At tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. So guys, importante talaga ang buhay espiritual. Ito ang nakakaapekto sa physical, emosyonal, relasyon, mental, social na ating buhay sa mundong ito. So kung uunahin natin yun, siguradong magagawa natin ang solusyon ang lahat ng problema ang darating sa ating buhay. O, how to be victorious in times of crisis, like the COVID na nangyari noon. Napagtagumpayan ng mga Pilipino yun guys at ng buong mundo. Thank you God, salamat po. And maayos na. Nakakaiyak kasi ang daming natakot. So, nawala ng pag-asa. Pero guys, we're persecuted, not abandoned. We are struck down, but we are not destroyed. We were blessed beyond the curse. So, parang sumpa, para tayong isinumpa ng Diyos noon, yung sa COVID. So, gruesome ang mga nangyayari sa mga tao noon. So, kalunos-lunos. Nakakagimbal. Napagtagumpayan natin guys, kasi maraming mga Kristiyano ang ang nagpe-pray at nananalangin ng sama-sama, sabay-sabay para mapagtagumpayan ng mankind, ng mga tao, ang dumapong ito sa ating mundo. Okay guys, ng krisis na ito. So guys, kung may apply natin ito sa buhay natin sa ngayon, sa personal life natin, ganun din ang pananganan natin guys. Yung mga sinasabi sa Word of God sa Biblia. Ito lang ang makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng victorious o matagumpay na buhay in times na marami tayong pagsubok at mga problema. Okay guys? So, that's it for now. And nalaman nyo na kung ano ang isang born-again Christian o
Okay guys, so nalaman nyo na kung gaano ka-importante ang bagay na ito sa espiritual na mundo na nakaka-apekto sa pisikal nating mundo. Eto, na nakikita natin. Espiritual cause hindi natin nakikita ang espiritu, guys. So, nandun ang laban. And pinaglalaban tayo ng Diyos. Laban sa mga principalities, mga puwersa ng kasamaan sa mundong ito, ng mga dominions, ng mga powers in this world, para hindi tayo magupo ng kaaway, lalo na ni Satanas. Because si Satanas laging nang wawasak ng buhay. So guys, wag tayong mawala ng pag-asa, guys. Meron tayong kakampi natin ng Panginoong Jesus. Siya ang matagumpay sa lahat ng bagay na ito. Pinagtagumpayan niya na ito nung mapako siya at mamatay sa krus ng Kalbaryo noon. Kung alam niyo ginawa sa kanya, pinagbintangan siyang makasalanan, so dinala niya lahat ng kasalanan ng tao. Pinatong sa ulo niya, sa katawan niya, para siya magdanas ng hirap at kamatayan para sa atin. So maniniwala lang tayo na nangyari yun, maliligtas na tayo guys, sa impyerno at sa kasalanan araw-araw. Tutulungan tayo ng Diyos, ng Panginoong Jesus, para magapi natin ang mga kaaway na yan, na sinabi ko sa inyo kanina. And hindi niya tayo iiwan, sabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Kasi habang buhay na ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yun. John 3:16, 1:3-16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya, ibinigay niya si Panginoong Jesus, ang kanyang bugtong na anak upang sino man, sa atin, tayong lahat, ang sino mang sumampalataya sa ganong nangyaring ganon, sa kanya ay hindi na mapapahamak. Ano mangyayari? Kundi magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Na masarap at maligayang buhay sa mundo at pagkatapos sa langit. Okay guys? So that's it for now. Yun lang ang masasabi ko for now guys. And I hope na magkaroon tayo ng Halloween month na maayos and maligaya and puno ng thrill. And kung wala man tayong convenience madalas hindi tayo komportable sa buhay, huwag kayong mag-alala, part of life yan. Hindi katapusan yan ng buhay nating mga Kristiyano. Parte lang yan ng buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Masaya. Ano pang hahilingin natin? Hindi man convenient pero maligaya. And minsan yun, minsan lagi tayong natetense yun sa binigay sa ating buhay kasi wala naman tayong malaking pera, wala naman tayong ganong mga kaibigan. So nilalapit niya lang tayo sa Diyos para sa Kanya tayo lumapit, hindi sa tao. So ganun ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Okay guys? And na-realize ko nga kanina na sobrang pagod, mahirap. Pero sabi, my yoke is easy and my burden is light. Sabi ng Panginoong Jesus. So, hindi tayo mahihirapan ng sobra. Hindi tayo magdaranas ng sobrang sakit. Because His yoke is easy, ang pamatok niya ay magaan, and the burden is light. So, yun ang ibibigay niya lang sa atin para makompleto tayo bilang tao, bilang isang ganap at sakdal na tao dito sa mundong ito. At malugod siya sa pagsama sa atin araw-araw. Okay guys, yun lang yun. Diba? Yun. So, that's it for now. Thank you God for everything sa lahat ng ginawa mong katagumpayan for this past days, past season ng buhay namin. October, so magiging November na. So, malapit na ang Pasko. So, magpapalit ng month. So, thank you God. Naging nakaraos po kami sa buong taon na ito ng 2023. So, malapit na tayo mag-2024. So, salamat kasi makabuluhan na naging buhay ko natin. Sana kayo rin, guys, boys and girls. And hindi ko makakalimutan ang experiences na ito na ibinigay sa akin ng Diyos. Napaka-adventurous and full of journey. So, hindi naman ako ganong kayaman, pero ganon ang naiisip ko. Napakasarap ng buhay na bigay ng Diyos. Cause malaman
at makabuluhan ang lahat na nangyayari sa aking buhay. Okay? And alam ko nakaka-apekto to sa mga taong kilala ko. And of course, it involves life that is changed. So, nagbabago ng buhay ang Panginoong Jesus, ang Diyos. So, yun ang malaking bagay, guys. And of course, nakakontribute ako sa tao ng ganon. Naging medium ako, naging channel of blessing ako para makita ng tao kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng lahat. Thank you, Father God, for being that kind of God for us, to us, and for making me that person na kagamit-gamit sa iyong kaharian. And thank you for letting me see you. Makita ka, ang Holy Spirit, ang Diyos, face to face na aking mga mata. Thank you, God, for giving me a pure heart. Salamat po, Panginoon. Thank you, Father God, for everything, and sa iyo po binabalik lahat ng mataas na papuri, mataas na pasasalamat, at mataas na pagsamba. Thank you, Lord. Sa iyo lang po, Panginoon Diyos, Ama, Father, na lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay sa mundong ito. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang lahat, kay Jesus ang lahat, and kami kay Jesus, kami sa iyo, Panginoon Diyos. So, that's it, guys. Nakapagpasalamat na ako. Kayo, nakapagpasalamat na ba kayo sa Diyos? Sa kabutihan niya araw-araw sa inyo. Makahinga lang tayo ng maluwag araw-araw. Napakalaking bagay na. Napakasarap ng nararamdaman ko araw-araw. Dahil sa Diyos. Sana kayo rin, guys. So, sasabihin ko naman sa inyo mga dapat gawin para magkaroon kayo ng buhay na katulad ng sa akin. So, huwag kayo mag-alala. So, don't be anxious and don't be worried. Okay? So, bye for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. Thank you for viewing and watching me on my vlog, on my videos. And thanks for watching Ria Palma Rogas channel, Sagro Air channel, and Rogas Palmaria channel, and Ria Rogas channel for something to ponder for us para malaman natin ang totoong kailangan sa buhay at ang mga importanteng bagay na magagamit natin every day para magkaroon tayo ng maginhawa at maligayang karanasan sa mundong ito, okay? With the Lord, with God, with Panginoong Jesus, and with the Holy Spirit in us. So, kung wala pa kayo nun, magsimula na kayong mag-search, magtanong, tapos mag-pray sa Diyos, tapos magpabautismo at sumali sa isang simbahan, maging miyembro ng isang simbahan na mag-guide sa inyo everyday, in your everyday life sa pagsama nyo sa Panginoong Diyos araw-araw. Okay? Pagsama niya sa atin araw-araw while we are still on earth. Hindi pa tayo patay. Okay? And then, pag namatay tayo, sa heaven! Woo! Sobrang sarap. So, bye for now! See you next time, guys! Bye! Mwah!